Welcome sa Here Story PH. Maraming salamat. Chapter 1816 na The Battle of the Seal 13. Patuloy na nababawasan ang bloodlight sa katawan niyang at naging mga bilog na liwanag na. Kumalat sa lahat ng direksyon. Lubos niyang sinusunog ang buhay niya. Sa impluensya ng Wandering Red Dust Technique kumikislap ang mga sinag ng formation light. Mula sa katawan niyang, lumitaw ang mga formation na klarong parang tubig at naging dalisay. Nakapangyarihan na umalon sa loob ng array formation na pumupuno sa langit. Nagulat si Yun Xiao hindi dahil sa sobrang lakas ng galaw kundi dahil ng isagawa ito. Umapekto ito sa array sa espasyo at bumuo ng nagkakapatong na epekto. Parang tumutugma sa frequency ng formation kaya nagsimulang gamulong pasulong ang buong sequence. Sumulpat ang kakaibang puwersa na parang sapin-sapin na alon ng tubig at binalot si Yang at Zon. Ngunit magkaiba ang pakiramdam ng dalawa na parang langit at lupa. Biglang lumiit ang presyon sa katawan ni Yang. Nang magsimula pa lang siyang mag-cast halos masaid ang essence at dugo niya ng divine skill pero sa sandaling ito may damaloy na init at namula ang kanyang mukha. Matindi ang pagbabago ng mukha ni Yi at kumalat mula sa kailaliman ng puso ang takot. Para bang hawak ng kabila ang langit at lupa. Sa pag-alon ng napakalawak na puwersa naging parang mantis siya na humaharang sa karuwahe. Paano naging ganito? Puno ng takot at pagkagulat ang buong katawan ni Yi. Parang gumugulong na gulong ang dambuhalang puwersa na dumudurog sa kanya. Hindi siya makapanlaban at nagsisimula ng pumutok ang katawan niya sa ilalim ng puwersang ito na halos gumuho. Hindi imposible isakalang patak ng blood essence kung paano ka tatalikod para patayin ako. Galit na sigaw ni Mo Jing at ayaw tanggapin ang realidad. Haha, ganito pala nakakatawa. Tuwa siyang pero agad din siyang natawang may dalamhati. Hindi ko inasahan na ang Wandering Mortal World Scroll ay lihim na teknik para pailawin ang formation dito. Sayang at huli. Kung nalaman kung hindi matagal na kitang na-absorb. Pero ang tanging ikinagagalak ko ay, madadami pa rin kita bago ako mamatay. Naging mabangis ang mukha niyang. Sunod-sunod na pumutok ang di mabilang na patak ng blood essence at bumuo ng malalaking seal sa harap niya. Bigla siyang pumailan lang at, direktang sumugod kay Yi. Nasa atakeng ito ang kaysa isang tsansa niyang mabuhay. Anuman ang halaga tanging pagpatay at paglunok kay Yi ang daan para mabuhay. Habang umiikot ang di mabilang na formation light naging blood red light ang buong katawan ni Yang at kumislap pataas. Matindi ang pagkakapigil sa lakas ni Yi sa ilalim ng formation. Bago pa man dumating ang malawak na atake na pipigil na siya at hindi na makaganti. Nagulat din si Yun Xiao. Di sinasadyang nakuha niyang ang tama at oras at lugar. Kung siya ang nasa posisyon ng referee lubhang mapanganib iyon. Kahit hindi ko makuha ang bagay na iyon uunahin kitang patayin. Biglang umatungal ang referee at bumulwak ang napakatinding killing intent mula sa kanyang mga mata. Matutulis ang tingin na parang nag-apoy na talam at nakakakilabot. Biglang nag-iba ang buong aura niya at patuloy na tumataas ang lakas. Itinulak niya palayo ang puwersa ng pagpigil ng array. Naging mga ron ang di mabilang na blood red light at lumipad palabas sa kanyang katawan. Habang bumubuo siya ng mga seal sa kamay. Klang! Yunungay ang bone jade knife na nakabalot sa katawan ni Mo. Hinawakan niya ito at iwi na siwas. Slash! Boom! Pinunit ng kapangyarihan ng blade light ang espasyo at biniyak sa dalawa siyang gan. Ano? Napasinghap si Yun Xiao. Sa isang iglap na baligtad ang isang panig na sitwasyon at mahirap. Tanggapin! Boom boom boom! Pagkatapos durugan ng araw hindi hamupa ang blade aura ng Jade Bone Saber. Naging malawak na Dragon Smite ito na kumalat sa hangin at winalis ang puwersa ng Wandering Red Dust Technique. Malawak ang lakas mo. Pagkabiyak niyang agad niyang kinendensa ang tunay na katawan sa malayo. Ngunit malaki ang ibinagsak ng lakas niya. Parang likido ang katawan at hirap magbuo. Nakatingin siyang takot sa unahan. Patuloy pang tumataas ang aura ni Mo. Tumigil ang lahat ng array nang mawala ang impluensya ng Wandering Red Dust Art. Naging nakamamatay na tahimik ang buong espasyo. Humawak ng hininga si Yun Xiao at nanlamig ang kanyang mga palad. Sa sandaling ito hindi nagbago ang anyo ni Mo pero bago na ang kanyang diwa. May banayad.
na aura ng nakatataas na hindi kukulang sa Demon Emperor. Taksil, nagsusuntok ka ng itlog sa bato, mamatay ka. Bang! Itinaas ni Mo ang kamay at pinitik ang daliri. Siyang na nasa libong talampakan ng layo ay hindi na nakasigaw at sumabog na parang lawan ng dugo. May kumikislap na patak ng blood essence sa loob. Mas buhay ito kaysa sa nakapaligid na blood mist. Umiikot ito sa hangin na gustong batasin ang espasyo at tumakas, ngunit walang magawa. Sok, bumalik na ang lakas ng Panginoon at gusto mo pang umalis sa sandaling ito. Nakakatakot. Ang talino mo. Tumawa si Mo Yun at ibinuka ang bibig para sipsipin. Agad na bumalik ang patak ng blood essence at diretsyo niyang nilulun. Kuntentong kinusot ni Mo ang tiyan, ayos na may kumpara sa pagpulot ng buto ng linggaang. Paghanap sa patak na ito pero hindi pwedeng bitawan ang pakwan. Pinaandar ng Taksil ang array. Tila may pagbabago sa bagay na iyon. Umungol siya at tumalikod na naglaho sa harap ng array. Saka lamang lumitaw si Yun Xiao mula sa kawalan. Nakapaligid ang nakakasukang amoy ng dugo at hindi siya comfortable. Ngunit pinigil niya ang suka at hinabol si Mo. Sa ikinagulat niya, nagsimulang maglaho ang array formation sa paligid. Bumalik ka na ba? Makukuha na ba ngayon ang Blood God Bead? Matapos lumipad sandali, sumabog ang tawa sa unahan. Isang babae na may himig ng kasiyahan. Sumunod ang boses ng Judge Humph, kakakuhang ko lang sa clone at sa isang patak ng blood essence, kaya mas kampante na akong kunin ang Blood Divine Bead. Ilabas mo kung ayaw mong mamatay. Humalaklak ang babae, pasensya na. Nang wala ka, umikot ang sentro ng array. Nakain ko na ang Blood God Bead. Hehe, masarap. Damat kung ganoon gagawin kitang Blood God Bead. Umugang ang galit na tinig ni Mo, kasunod ang nakakatakot na alon ng enerhiya. Tawa ng babae. Ang Blood Divine Pearl ay binuo sa pamamagitan ng paghiram sa katawan ng ninuno mo, pinagsama sa 9 transformation blood formation ko at sa kapangyarihan ng lupa. Ng 5 Cloud Mountain, libo-libong taon na, kahit patayin mo ako hindi mo marerefine ang Blood Divine Pearl. Nagulat si Yun Xiao sa sinabi ng babae, mukhang hindi siya nagbibiro. Tumingin siya sa unahan na hindi makapaniwala. Inactivate niya ang kapangyarihan ng Moon Pupil at agad na tumagos sa mga patong ng hamog. Habang unti-unting humihina ang array sa espasyo, mas malinaw niyang nakikita. Sa isang hiwalay na espasyo sa unahan, habol na galit si Mo Xing sa isang babaeng nakadilaw. Magaan siya na parang layang-layang at natatawa na walang pakialam. Paikot-ikot siya sa espasyo at tila walang balak makipaglaban. Kinilabutan si Yun Xiao. Kawangis na kawangis ng babae si Yun Xiang pero maging tinig asal at ang mga sinabi niya ay ibang-iba. Galit na humahataw si Mo pero hindi man lang niya mahawakan ang laylayan ng damit ni Yun Xiang. Simple ang tingin sa movement technique nito pero may special divine power. Malapit ngunit malayo. Naiinis si Mo at sunod-sunod ang kanyang pag-ungol. Little Kang Kang, nag-imbite ka pa ng tulong. Mahinang nagulat si Luo Yun Xiang at iniikot ang makinang na mga mata na parang nahuli niya ang demonic aura ng Yutong. Maya-maya tumigil sa paghabol si Mo at nang itim ang mukha. Umungol siya ng malamig sa kalumingon at nagpakawala ng isang slash na bumuo ng blood red na kalahating buwan na bumaon sa langit at humiwa patungo kay Yun Xiao. Ako na, mura ni Yun Xiao habang iniiwasan ang atake. Alam niyang mahirap na siyang magtago kaya nagpakita siya at nag-teleport sa harap ng dalawa. Ikaw pala. Lumubog ang mukha ni Mo at matalim ang tinig na puno ng galit. Kung hindi napinsala ng Yun Xiao ang kanyang clone, hindi siya maitutulak sa desperadong sitwasyon ni Mr. Yang at hindi niya mawawala ang tsansang maagaw ang Blood God Bead. Bahagyang tumango si Yun Xiao bilang bati. Alam niyang hindi basta kikilos ang referee sa oras na ito, kaya tumingin siya kay Yun Xiang na may pag-an. May lungkot sa kanyang mga mata at buntong hininga. Hindi ko dapat pinayagang pumunta ka rito ng mag-isa. Nalito si Luo Yun Xiang ngunit Commandant at ngumiti. Ano, kilala mo ako? Mukhang pamilyar kayo. Mas higit pa sa kilala, sagot ni Yun Xiao na may lungkot. Kumusta siya? Nauunawaan ni Luo Yun Xiang ang tinutukoy kaya ngumiti siya at nagsabi maayos siya. Kita, kung malapit kayo, huwag kang mag-alala, wala siyang panganib. Commandant siya at kumislap. Ang mga mata sabay tawa dahil paprotektahan ko siya.
Inangkin mo ang katawan ng iba, sabi ni Yun Xiao na nagulat. Paano mo masasabing wala siyang panganib? Tumango si Luo Yunxiang at nagsabi, oo, napakaganda ng katawang ito. Inaalagaan ko ito. Kung papatayin ko siya ng lubos baka masira ang kabuuan ng katawan ko. Gumalaw ang puso ni Yun Xiao at nagalit sumpa. Kaya nga siya ang pinakaligtas na tao sa mundo ngayon, ngiti ni Yun Xiang. Walang makakasakit sa kanya maliban kung mamatay ako. Kung ganoon, malamig na wika ni Yun Xiao, pwede ka nang mamatay. Sa bagzo ng galit humiwa siya ng espada na may dalang walang hanggang puot. Parang nasusunog ang langit sa ilalim ng sword shi. Swish! Isang kisap ng sword light at madaling iniwasan ito ni Yun Xiang, sabay ngiti. Ay nako, ang kabataan nga naman, mainit ang ulo. Kayo ba ay magkasintahan? Hehe, paano ba ito nakakahiya? Ang dalagang ito, kung nahihiya ka mamatay ka. Nag-alab ang galit ni Yun Xiao at ang tanging nais ay patayin siya. Gumawa siya ng incantation, gesture sa isang kamay at agad na tinawag ang 10,000 espada na bumabang mula sa langit. Nagulat si Luo Yunxiang at napasigaw, million sword illustration. Mula sa Shenshao Palace ang divine power na ito, kaya natural na kilala niya. Bumagsak ang 10,000 espada at lumikha ng di mabilang na alon. Wala nang madaraanan si Luo Yunxiang. Sunod-sunod ang hand seals ng kanyang kamay na parang lotus. At lumitaw ang 3 sinag sa harap at kumaskas pababa. Agad na nahawa ng isang daanan sa dagat ng mga espada at diretso itong umabot palabas ng Sword World. Tumawa si Luo Yunxiang at nag-teleport palayo. Nagyelo ang mukha ni Yun Xiao habang tinitigan siyang malamig. Alam niyang mahirap manalo nang mag-isa, kaya binawi niya ang mga espada at nagsabi, Lord mo, sabay nating hulihin siya. Sa akin ang tao, sa iyo ang Blood Divine Pearl. Chapter 1817 Battle of the Seal 14. Kumislot ang mukha ng referee. Suklam na suklam siya kay Yun Xiao at ayaw niyang magsanim. Puwersa, ngunit totoo na hindi nila kayang pigilan si Luo Yunxiang ng mag-isa. Sa isip ng Blood God Pearl, papayag siya kahit ipatawag pa siyang ama, lalo na kung silang dalawa ay magsasama. Sige, ayon sa sabi mo, kanya-kanya tayo ng kailangan. Walang alinlangan ang pagpayag ng referee. Hawak niya ang 2 talam at umikot sa katawan ng pilak na kadena. Sabay sumirit ang mga alon ng Dragon Might at Weapon Essence. Kumpleto na ngayon ang kanyang katawan at ibang-iba na ang aura ng Bone at Scale Blades. Kaysa kanina, hehe, ngumingiti pa rin si Luo Yunxiang at kumurap na may tampo, sabi mong magkasintahan tayo. Pero napakawalang puso mo. Bulag siguro ang disipula kung nagkagusto sayo. Nagyelo ang mukha ni Yun Xiao, hayaan mong itanong ko nasaan ang Palace Master ng Divine Cloud Palace na si Ku Hongyan. Noon sa Realm of No Return, hayagang pinipigil ni Ku Hongyan na mahawa si Yun Xiang ng Rainbow Stone. Ngayon halatang nabigo siya at naglaho pa. Napakasamang kutob na parang tinutusok ang puso. Ang Palace Master ng Shenshao Palace na si Ku Hongyan. Sabi ni Luo Yunxiang, sa gandang iyon tiyak na siya ang kasalukuyang master ng Divine Cloud Palace. Siya ba si Ku Hongyan? Ako ang nagtatanong ngayon, saan siya, sigaw ni Yun Xiao. Halos umatungal siya. Sobrang alon. Nang damdamin kaya nag-alon ang demonic chi sa Sword Death's red slash. Nasingkit ang mga mata ni Yun Xiang at tumitig sa espada at sa heart flame, puno ng gulat. Pinigil niya ang alon sa puso at ngumiting parang inosente, hindi ba magkasintahan tayo ano? Ang relasyon niya kay Ku Hongyan. Naging manipis na apoy ang devilish heart flame sa Sword Death's red slash at bumuo ng mga ring of fire sa nanginginig na espada, parang puso ni Yun Xiao ngayon. Nagulat si Yun Xiang sa espada at nabasang paubos na ang pasensya ni Yun Xiao. Ayaw na niyang udyukan pa, kaya tumawa siya, bata, ngayon ay naku, sige na nga, kung gusto mong malaman ang kinaroroonan ni Ku Hongyan, ipagpalit mo sa espada sa kamay mo. Kung tunay mo siyang gusto, hindi ka manghihinayang sa isang espada, hindi ba subukan ka natin? Dumating ang tinig ni Cheyu at seryosong sabi, dapat manatiling kalmado ka sa lakas ni Ku Hongyan, hindi siya basta mamamatay. At ang babaeng ito ay kapareho ng ugat niya. Kahit manegman siya, hindi niya ito papatayin. Alam iyon ni Yun Xiao, ngunit nilalamon siya ng pag-aalala. Kumuyam ang kanang kamay niya sa hawakan ng espada at biglang tumahimik ang nanginginig na apoy na parang huminto ang oras.
Subukan mo ang 18 salinlahing ninuno mo. Jiange, nalagitik ang Ice-Fiend Heart Flame at sumiklab na mas malakas naging puting lotus. Naging isa ang katawan at espada ni Yun Xiao at sa iglap bumalik ang katahimikan ng isang dalubhasang swordsman. Sa kanya pinakawala ng nakatatakot na hiwa. Hindi nang ahas magpakampante si Luo Yunxiang. Gumuhit siya ng bilog sa harap at sumayaw. Ang ilang mahabang bahaghari sa hangin na tinalien ang sword momentum na parang makukulay na sutla at hindi ito nakausad. Ay napakawalang puso para sa isang espada handa mong isugal ang buhay ng kasintahan. Muling tinamaan ang puso ni Yun Xiao at umatungal babaeng 1,000 taon na ang edad. Nagkukunwaring dalaga mamamatay ka. Sumulak ang di mabilang na demonic pattern sa katawan niya at bumulusok sa sword deaths. Red Slash. Ang heart flame na pinipigil ng rainbow light ay muling lumakas at nagbukadkad. Nagulat si Yun Xiang parang nakilala ang Ice-Fiend Heart Flame. Sunod-sunod ang handsills at naging salamin ang rainbow light na kumislap sa harap. Bang! Nabasag agad ang mirror light at umar-arrow ang espada ni Yun Xiao dumiretso sa kanyang katawan. Ngumiti si Luo Yunxiang ang babaeng ito ay babae nga. Kung kaya mo putulin mo. Nang mabasag ang mirror light naging malapit ngunit malayo. Tumagos ang sword death's red. Slash ngunit naging basag na liwanag ang kanyang anyo at nag-teleport palayo. Ilang libong talampakan ng layo kakalabas pa lang ni Yunxiang nang mapahinto siya. Tumapak siya sa Chain Nebula at napadulas sa bitag. Matagal na kitang hinihintay. Malamig ang tinig ng referee ang Draconic Starry Sky Formation na ito ang nagseselyo sa langit. At lupa, subukan mong gamitin ang Spatial Divine Ability mo. Bahagyang nagulat si Luo Yunxiang. Palihim niyang hinayla ang espasyo ngunit walang epekto. Ibigay mo na ang Blood God's Pearl. Hindi lang kita pakakawalan, papatayin ko pa ang taong ito. Para sa iyo ano sa tingin mo? Nagliwanag ang mga mata ni Yun Xiao na may bakas ng galit. Tinitigan niya sila ng malamig. At sarkastiko ang mukha. Walang saysay sagot ni Luo Yunxiang. Natunaw na ang Blood God Pearl sa katawan ko. Maliban na lang kung re-refine mo ng libo-libong taon kalimutan mo na ang pangalawa. Umuusok sa galit ang 7 siwang ni Mo at naging 8 zang ang taas niyang dambuhalang dugo. Nagbago rin ang Bone Scale Double-Edged Sword. Nagninangas ang killing. Intent ng Jade Bone Knife at biglang humiwak. Kasabay nito pumailan lang ang pilak na kadena at umikot kay Yunxiang at tuluyang sinarhan. Ang espasyo, hindi na nang ahas magpakampante si Luo Yunxiang. Una itong naging seryoso, mabilis ang handsil at pumailan lang ang pulang liwanag mula sa katawan. Tinutukan siya ni Yun Xiao. Mula sa noo niya isa-isang nagbukas ang mga chakra. Ang divine body of Nine Yang ay parang naglalagablab na araw at may bowl ang liwanag na tulad ng apoy at dugo na umiikot sa kanyang katawan. Ang dinaraanan ng pulang bowl ang liwanag ay eksaktong 8 gates meridian at isa-isang tinatamaan ang opening rest life death shock injury at Duchenchen. Sa wakas tumigil ito sa harap ng ika-8 pinto at sumanib ang pulang liwanag sa katawan. Parang araw ang init ng katawan ni Luo Yunxiang at namumula ang mukha. Matingkad ang labi, na parang bagong sumipsip ng dugo. Halos lumuwa ang mata ni Yun Xiao sa gulat. Dumaan siya sa di mabilang na pagsubok para basagin ang 7 gate at pumasok sa Divine Transcendence pero ang kalaban ay nagbukas ng 7 gate sa isang kisap. Halos mapasok siya sa tindi ng agwat. At ang bowl ang liwanag na kakapasok lang sa katawan sa ilalim ng moon eye ay parang pinakamadalisay at pinakamasiglang blood bead napakalinaw na nakagigiliw lunukan. Iyon ang Blood Divine Bead. Sa tulong ng Blood God Bead agad na binuksan ni Luo Yunxiang ang 7 gate ng kanyang divine body at kumislap ang dugo sa kanyang mga mata na halos walang pinag-iba kay Qi. Habang magkabilang kamay ay gumagawa ng hand seals umusbong sa hangin ang di mabilang na seal. Iyan, nabigla pareho sina Yun Xiao at ang referee. Pamilyar sila sa galaw na ito at kagagaling lang ng referee dito, ang Wandering Red Dust Technique. Sigaw ni Luo Yunxiang habang sabay hagis ng seal gamit ang 2 kamay. Uminog ang di mabilang na sinag at umuga ang Dragon Lock Starry Sky Formation. Sa ilalim ng pulang ulap, kinalagkad ang mga tanikala at nagkakalansing. Boom! Bumagsak ang blade light ng Jade Bone Knife na parang higanting dragon mula sa siyam na langit.
Bigla nitong hinawi ang incantation seal at kumalat ang walang hanggang liwanag. Inuga nito ang bawat kadena hanggang tumuwid. Nang alog ang di mabilang na simbolo sa kadena na parang mababali anumang oras, napisil agad ang puwersa ni Luo Yunxiang. Bagaman umatras siya hindi siya gumuho. Pinakulo lang ng dagandong ang chi at dugo at tumulo ang bahagyang dugo sa sulok ng labi. Patuloy na nagsalpukan ng malalawak na puwersa ng dalawa. Nasingkit ang mata ni Mo. Nabigla siyang natuklasang hindi lang sariling lakas ang ginagamit ni Yunxiang kundi pati ang espasyo sa paligid sa ilalim ng drifting red dust technique. Kahit ang mga batas ng langit at lupa ay ginagamit niyang panangga, nahadyap din iyon ni Yunxiao. Kung hindi kahit bukas ang 7 gate hindi niya kakayanin ang hiwa. Bago nito nakipagbuno si Mo kay Luo Yunxiang para sa Blood God Bead samantalang ang clone niya ay kumikalaban kay Yunxiao sa labas ng Five Cloud Mountain. Ngayon hindi lang siya nagsanib sa clone kundi nilulunpa si Mr. Yang at nasa tugatog ang lakas. Sa lahat ng nakaharap ni Yunxiao kakaunti lang ang maikakapalag dito. Naramdaman ni Luo Yunxiang ang pait. Akala niya perpekto ang katawan na ito. Hindi lang perpektong nagsanib sa Rainbow Stone kundi nakain pa ang Blood God Pearl na pinagplanuhan niya sa loob ng libo-libong taon. Sa paglipas ng panahon mababasag ang gapos ng Martial Dao at aakyat sa Divine Dao. Hindi niya inaasahang sasapitan ang kasalukuyang Palace Master ng Divine Cloud Palace at matapos ang patinding laban ay masusukol. Tapos, makatagpo pa ng dalubhasang nasa rurok ng kasakdalan na diretsyo ng nagdulot ng internal injuries. Kung hindi dahil sa espasyong ito na itinakda niya at nagagamit niya ang lahat ng rule force. Matagal na sana siyang napugutan ng Jade Bone Knife. Nalulumo siya at patuloy ang pag-agos ng dugo sa labi. Hindi magtatagal ay mapupulbos siya. Maliit na sinta bilasan mo at iligtas mo ako papanoodin mo ba akong mamatay. Tiningnan siya ni Luo Yunxiang na may tampo at paninisi, punong-puno ng lamang ang mga mata. Hemph. Umungol ng malamig si Yunxiao at tinitigan siyang may pangungutya. Ngunit naging handa siya. Sa nakikita niya baka talagang guguho ang katawan ni Yunxiang. Hinawakan niya ng mahigpit ang Red Slaying Sword handang samalaw kapag hindi na niya kayang kumapit. Kuway wala ka talagang konsensya. Huwag mong asahang mahahawakan mo ang saya ng granada ko sa buong buhay mo. Mura ni Luo Yunxiang. Nang makita niyang di natitinag si Yunxiao tumingin siya sa referee na nakangiti Little Kang. Kang hindi ko pa natutunaw ang Blood God Bead. Bawiin mo ang talam mo at iluluwa ko ito para sa iyo. Paanong maniniwala si Mo umismid siya sa talino mong iyan huwag mo akong takutin. Hehe ganoon ba? Kahit hindi mo gustuhin ang Blood God's Pearl ayaw mo ba sa Buddhist Demon Sacred Art ngiti? Ni Yunxiang. Boom! Umuga ng todo ang Jade Bone Knife at lumikha ng cyclone. Parang may kumidlat at hindi na nakapanatili ng lamig ang referee. Ano ang sinabi mo Buddhist Demon Sacred Art hindi ba matagal nang nawala ang bagay? Na iyon, nanginginig ang katawan ni Yi at sumigaw na parang sinasakal. Maging sa Blood Divine Pearl, hindi siya ganyan kalaki ang reaksyon. Nagmura si Yunxiao sa loob at dali-daling sabi Mr. Huwag kang magpaloko. Chapter 1818 Battle of the Seal 15. Ano ba ang sinasabi mo sa talino ni Little Kang Kang paano siya maloloko ng patibong ko? Kung mamamatay ako tawa ni Yunxiang mawawala magpakailanman ng Buddhist Demon Sacred Art. Nagdilim ang mukha ni Mo at sumigaw tigilan ang walang saysay ilabas agad ang Buddhist Demon Sacred Art at ililigtas ko ang buhay mo. Ang katawang ito ay hindi ko orihinal na katawan sabi ni Yunxiang paano ko madadala sa sarili ko ang Buddhist Demon Sacred Technique. Huwag kang man lamang saan ito sigaw ni Mo at naging nakakatakot ang mukha. Nagsimulang umuga ng todo ang Jade Bone Knife. Halatang hindi siya kalmado. Para bang binawasan niya ang puwersa dahil baka talagang mapatay si Luo Yunxiang. Itinago ko ito sabi ni Yunxiang nasa isang lihim na lugar. Akala mo ba palalampasan kita sa malabong sagot? Akala mo ba mataas ang IQ mo na wala ang Buddhist Demon Divine Art sa loob ng 10,000 taon kung nasa kamay iyon ng mga ninuno namin noon mapapatay mo ba sila at magagawang Blood God Beads? Sabi ni Luo Yunxiang ang bagay na ito ay tulad ng banal na kasanayan at hindi kayang aralin ng lahat.
Nasa kamay ito ng ninuno mo noon ngunit wala siyang tsansang matutuhan at natatakot siyang may iba pang matuto kaya inihayag niyang nawala na ito. Kung hindi bakit ako, nakipaglaban sa kanya noon ang pusta ay ang Fanyao Sacred Art. Kung nanalo ka at kinuha ang Buddhist Demon Sacred Art bakit mo ibinilanggo ang aking lahi? Sa ilalim ng Five Cloud Mountain pinigil ang bangkay ng aming ninuno sa kapangyarihan ng lupa at hinugasan ng kapangyarihan ng oras malamig na sabi ni Mohan. Napangiti si Luo Yunxiang dahil lahat iyon ay para sa Blood God Bead huwag mo akong titigan. Nang galit iyon ay hiling ng ninuno mo kung hindi paano ko malalaman ang ganitong lihim. Ano nagsisinungaling ka? Galit na sabi ni Mozin kahit gaano kamangmang ang ninuno ko hindi siya tanga para ipaapi. At ay par-ify ng sariling lahi kapag nagsinungaling ka pa pupugutan na kita ngayon. Kumalagabog ang tunog ng jade bone knife at pabago-bago ang lakas nito. Malaki ang alon ng damdamin ng referee at lumalabas iyon sa puwersa niya. Piliting huminga si Luo Yunxiang at nagsabi hindi ba para sa inyo rin iyon ang Blue Demon Clan? Ang pinaka nakakatakot sa Demon Race dahil nabubuhay kayo sa pagsipsip ng dugo lalo na ng kasamahan. Kaya hanggat walang hanggang dugo ang masisipsip walang hanggang lakas ang makakamit. Ngunit sa 10,000 taon walang nag-a-godly state sa mundong ito. Pati Grey Demon Tribe ay huminto bago ang Divine Dao. Para lumikha ng mas makapangyarihang Kang Yao nakipag-usap siya sa akin upang itaguyod ang hadlang sa Five Cloud Mountain at Ice Seal. Ang Kang Yao Tribe at iba pang Bloodhead Tribes, gagamitin niya ang sariling katawan bilang gamot upang hilahin ang kapangyarihan ng oras at lupa at irefine ang Blood God Bead para lumikha ng isang godly state expert. Natulala si Richard na parang naging bato. Nangalumbaba ang bibig ni Yun Xiao na parang kasya ang pakwan. Hindi niya inasahan na ang sikreto ni Gu Qingqing sa pagsiliw ng Demon Race ay ganito. Bang! Sinamantala ni Luo Yunxiang ang pagkabigla ni Mo. Bigla siyang nagsil at inihagis ito para maitaboy ang jade bone knife. Isang mahabang bahaghari ang lumabas sa manggas at lumipad. Siya palabas ng Dragon Lock Starry Sky Formation sakay ng Rainbow Light at muling lumitaw sa libong talampakan ng layo. Hehe hindi mo ba napansin na ang mga demon tribes na nakasil sa Five Cloud Mountain ay pawang mga tribong napakabisa ang dugo para sa Asher Demon Tribe. Huminga ng malalim si Luo Yunxiang at inayos ang vital essence bago nagpatuloy ang plano. Nang ninuno mo noon ay Isil ang Grey Tribe at ang Bloodhead Tribes. Sa ganitong paraan, patuloy na lalakas ang Grey Tribe sa loob ng Five Cloud Mountain hanggang mabasag nila ang Seal. Bukod sa aking kapangyarihan may halo ring kapangyarihan ni Ancestor Ling ang Siling. Power kung hindi matagal ko nang nakuha ang Blood God's Pearl bakit pa ako makikipagtalo sa iyo dahil sa mga limitasyong itinakda ng ninuno mo upang protektahan ang Blood God Bead. Kaya mo ito magagamit. Para makabasag ng selyo ng sarili kailangang nasa tugatog ang lakas. Sa tulong ng Blood God Bead mababagsak ang tugatog at magiging unang godly state expert sa libo-libong taon. Tinitigan niya ang nahuhumaling na mukha ni Mo at tumawa naniniwala ka na ba ngayon? Ikaw lang ang nakaalam sa nangyari noon sabi ni Yun Xiao sino ang makakahiwalay ng totoo. At hindi ngayon para mabuhay kahit sabihin mong ikaw ang ina ni Mr. Niya mahirap pa ring alamin ang katotohanan. Ayaw niyang pakawalan ng referee si Luo Yunxiang kung hindi walang katapusang gulo ang darating. Batay sa sinabi malinaw na hindi basta bagay ang Blood God Bead. Sanay niyang body ni Luo Yunxiang kasama ang Rainbow Stone at kapangyarihan ni Gu Qingqing oras na lang ang bibilanggan bago niya maabot ang tugatog. Mas magiging mahirap siyang iligtas. Hahaha nakakatawa ang maliit kong sinta. Napailing si Luo Yunxiang at tinakpan ang bibig sa tawa. Masamang tumingin ang referee kay Yun Xiao at sinaway may sarili akong paghatol kung totoo o hindi. Kahit totoo ang sinabi mo lumingon siya kay Luo Yunxiang paano mo patutunayan na nasa iyo ang Buddhist Demon Sacred Art. Alam kong magdududa ka pa rin sabi ni Yun Xiang bubuuan ko ang inheritance ng Buddhist Demon Sacred Art at natural mong malalaman kung totoo. Gumawa siya ng hand seal sa hangin at pumailan lang ang sinag. Nag-anyo itong bagay sa harap niya at unti-unting lumino. Ang gintong elepante na kasinlaki ng tao ay isang babaeng demonyo. Malabo ang mukha.
ngunit naglalabas ng nakakaantig na aura. Sa unang tingin mapapahinto ang puso. Huminga ng malamig si Yun Xiao at halos mapasigaw. Agad niyang tinakpan ang bibig ngunit nanlaki ang mga mata. Ito ang estatwang nahanggo mula sa walang hanggang Milky Way sa Outer Realm. Matalas ang isip niya at kumislap na parang kidlat. Agad niyang naunawaan na ang estatwa, ang sinasabing inheritance ng Buddhist demon sacred art. Kaya pala sa tuwing tinitigan niya ang estatwa parang hinihila ang puso at kaluluwa. Nakakubli, pala ang ganitong malaking lihim. Batay sa usapan malinaw na napakahalaga ng Buddhist demon sacred art. Higit pang, mahalaga kaysa blood god bead. Ang Buddhist demon sacred statue ang Buddhist demon sacred art totoong ang Buddhist demon sacred art. Sigaw ni Yi sa tuwa. Kita niya agad na hindi ito pekeng anyo. Kung hindi niya makita ng personal hindi niya magagaya. Kaakit-akit ang ngiti ni Luo Yunshiang ngunit may panlilinlang sa puso. Noon ginamit ng ninuno mo ang pandarayang ito para linlangan ako. Hindi ko inaasahang ganito kabigat ang karma. Ngayon ginagaya ko para linlangan ka. Noon kinondensa rin ng ninuno ng Ash Demon Clan ang anyong ito at isinaulo ni Gu Qingqing. Ngayoy kinopya niya para dayain ang mga inapo. Hindi ito pinangarap man lang ng Ash Demon Clan. Nangangintab ang mata ni Luo Yunshiang, kita mo hindi ako nagsisinungaling. Unti-unting kumalma ang hingal ni Mo at naglaro ang magkahalong emosyon sa mukha. Kung nasa kamay mo talaga ang Buddhist demon sacred art, natural na ililigtas kita sa kamatayan. Dalhin mo ako para kunin ito ngayon. Nakatutok ang isip niya sa Buddhist demon sacred art at wala nang ibang mahalaga. At kapag nakuha na niya ito, hindi niya paliligtasin ang buhay ni Luo Yunshiang. Alam iyon ni Yunshiang pero magpapaliban siya ng kayang tagal. Bukod wala pa siyang tunay na divine power. Basta maihiwalay niya si Qi kay Yun Xiao, nakatitiyak siyang makakatakas. At gumagana na ang Blood God Pearl sa katawan niya. Patuloy nitong nirepair ang pinsala at tumitibay ang lakas. Lord Mo, sabi ni Yun Xiao, masyado kang padalos-dalos na maniwala sa panggagaya lang. Ang tinatawag na Buddha Demon Statue ay kayang i-conjure kapag nakita minsan. Gumawa siya ng hand seal at kumislap ang liwanag sa pagitan ng kanyang mga kilay. Biglang lumitaw sa harap niya ang isang banal na estatwang kaparehong-kapareho ng kay Yunshiang at pareho ang nakakapanindig balahibong aura. Kumislap ang mata ni Yun Xiao at mabilis na nagpa siya. Hindi niya pwedeng hayaang makaalis. Si Yunshiang ngayon, kung hindi na niya ito mailigtas. Natigilan ang referee at nagsabi ito. Nang itim ang mukha ni Luo Yunshiang at minura ka, walang puso kung mamamatay ako. Uunahin kong pigtasan ang ulo ko. Dahil gusto mo akong saktan, hindi na ako mabubuhay. Sa sabi pa lang ay tila pipigtasan niya talaga ang ulo na ikinataranta ni Yun Xiao. Agad siyang natahimik at namutla. Giggle. Tumawa si Luo Yunshiang at ibinaba ang kamay mula sa ulo. Tinitigan ang maputlang mukha ni Yun Xiao at umismid, kahit paano may konsensya ka pa. Hehe, tugon ni Yun Xiao. Sumanghal si Yun Xiang, totoong ang kamangha-mangha ang talento ng maliit kong sinta. Isang tingin lang at parang tunay na. Ngunit si Little Kangkang ang magpapasya kung maniniwala o hindi. Sa madaling sabi, kapag namatay ang babaeng ito, maililibing magpakailanman sa mortal world ang Buddhist demon sacred art at marahil lilito muli matapos ang daan-daang libong taon. Nakita ni Yun Xiao kung gaano siya kaseryoso kapag nagsisinungaling. Kung wala sa kanya ang tunay na estatwa, naniwala na sana siya. Malamig siyang umismid. Hindi niya maipapakita ang tunay na estatwa. At sa itsura ng referee, tila uminom ito ng aphrodisiac sa pagnanasa sa estatwa. Kung hindi malaking gulo ito. At ang kinatatakutan niya higit sa lahat ay kung mapipilit sa sulok si Gu Qingqing, baka pigtasin talaga ang ulo ni Luo Yunshiang. Mukhang nagpa siya na sisige hanggat may kaunting posibilidad na makuha ang Buddhist demon divine art, pananatilihin kitang buhay. Ngunit kapag nagsinungaling ka, hindi lang pagsasade ng blood essence ang naghihintay sa iyo. Sumiklab ang lamig sa kanyang mga mata. Iwinasiwas niya ang dual blades at lumipad ang pilak na mga kadena na parang ulan. Sa isang iglap ay bumuo ng formation. Anong ibig sabihin nito, Little Kangkang? Nagulat si Yun Xiang. Mula nang patawarin na kita, natural na mas mag-iingat ako. Paano kita palalayain ng malaya? Umisi si Mo.
Chapter 1819 na The Battle of the Seal 16. Medyo nabigla si Luo Yunxiang pero agad siyang kumalma at hinayaan ang kadena na bumagsak sa katawan niya. Pagdaka ay naging mga sinag ng formation light mula sa lahat ng direksyon at iginapos siya. Tumingin si Yun Xiao at nakita ang maiitling pilak na rune na umiikot sa katawan ni Yun Xiang na halos kapareho ng nasa Chains of Law. Parang napansin din ni Luo Yunxiang na may mali kaya hindi naging maganda ang ekspresyon niya. Matalino katawa ni mo kung pumalag ka masaklap ang kalalabasan mo. Sumama ka na lang. Nang maayos, lumingon si Luo Yunxiang at binigyan ng tampong tingin si Yun Xiao useless na lalaki. Pinapanood lang ang munting sinta niyang inaakay palayo. Bulag talaga ang disipula ko. Hehe sabi ni Yun Xiao. Ililigtas kita pero kailangan mong lisanin ang katawan ni Yun Xiang. Umiling si Luo Yunxiang paano ko gagawin iyon nagsanib na ang katawang ito sa Rainbow Stone at sa Blood God Bead. Paano ko ito bibitawan? Kumaway si Yun Xiao kung ganoon Palem. Sana maayos ang paglalakbay ninyo ni Lord Mo. Hindi man lang ninerbiyos si Luo Yunxiang at pinandilatan siya sabay ngiti na pakawalang puso. Mu, ang Palem na ito ay panghabang buhay. Nangaligkig ang puso ni Yun Xiao at napakuyom ang kamao. Parang nabasa iyon ni Luo Yunxiang. Kumiling siya at tumawa ano pa nag-aalinlangan ka pa. Ikaw lang ang makakailigtas sa akin ngayon. Lord mo nasa tugatog ka ng sakdal na lawak sabi ni Yun Xiao kung sasagipin kita parang. Naghanap din ako ng kamatayan. Sumanghal si Luo Yunxiang tawagin mo pa bang lalaki ang sarili mo ang bayani sumasajip ng dilag mamatay man may kabuluhan. Kung mamamatay ka matutuwa ang disipula ko. Napakislot si Yun Xiao. Pagod ang isip at katawan niya sa harap ng ganitong halimaw at hindi niya alam kung paano ililigtas si Yun Xiang. Hayaan mong magtanong ulit nasaan ang palas. Master ng Divine Cloud Palace. Pumulupot ang tingin ni Luo Yunxiang at tumawa hindi ko inakalang ganito kaka-emosyonal. Ang magagandang dalaga ng Shenxiao Palace ay napulot mo na. Pero si Ku Hongyan ay talagang kahindek ang ganda. Maski ako natutokso pag nakikita ko siya lalo ka na. Bilang lalaki, kung ililigtas mo ako sasabihin ko kung nasaan si Ku Hongyan. Sige kasunduan. Hindi na hinintay ni Yun Xiao ang pagbawi ng salita. Pumayag siya at inihataw ang espada kay Mu. Anuman ang mangyari hindi niya hahayaang dalhin ng referee si Luo Yunxiang. Ang lahat ng kanyang sinabi ay para makipagtawaran. Malaking kapalit na ang balita kay Ku Hongyan. Kung may iligtas niya si Hongyan baka masupol niya si Gu Qingqing. Matagal nang naubos ang pasensya ng dalawa at akmang uudyukan pa siya ng biglang. Dumating ang isang pagheteng espada sa langit. Nang halos sumayad sa mukha ang talas ng sword chi sa kapalang natauhan si Mo. Hindi siya makapaniwalang susugod si Yun Xiao sa oras na ito. Matapos ang lahat na isama niya ang clone at nilamon siyang at umabot sa tugatog ang lakas. Kung wala lang itong puwersa kanina pa niya pinaslang si Yun Xiao. Hindi niya inasahang sa halip na tumakas ay haharap ito sa kamatayan. Bayani raw na sasajep sa dilag hanggal sa sukdulan. Patayin din naman kita kaya ngayon ko na. Gagawin para ilang hininga lang ang maantala. Warbag ang hinamon ang dangal ng isang dalubhasa kaya tumawa si Mo. Puno ng kiling. Intent ang mga mata habang paalang na tinutukan ang jade bow knife. Bang! Nagbanggaan ang dalawang sandata at sumiklab ang matutulis na liwanag. Natigilan din sandali si Luo Yunxiang. Hindi niya inasahang ganito kabilis at diretso kumilos ang kabila at bahagyang paghangang hindi halos makita ang dumaan sa mga mata niya. Patay ka! Sigaw ni Mo habang pinipisil pababa ng Bone Jade Saber ang Sword Death at itinutulak ang nakakatakot na Saber Chi kay Yun Xiao. Naging dragon ang talam at sa isang ungol hinabol siya nito. Sobrang abnormal ng lakas. Nangilabot si Yun Xiao. Sa napakaraming dalubhasang nakalaban niya tanging ang Ghost King ng Red Moon City ang #1 Martial Emperor na si Ao Changkong at si Feng Yaoli ng Snow Country ang kayang sumabay dito. Maging sina Xiao Hongying at Ling Baiyi ay bahagyang kapos. Humabol ang dragon na talam kaya biglang pumihit si Yun Xiao at muling humiwa. Sa isang dagandong naduraj ang liwanag ng talam. Biglang sumiklab ang panganib sa dibdib niya. Hindi na niya kailangang lumingon para malaman na paparating ang referee.
Sa iglap ay naging Transcendence Golden Body siya na may 3 ulo at 6 na bisig. Bawat kamay ay may hawak na profound level weapon at nag-anyong dagat ng gininto ang ulap. Starjade Explosion. Sa kritikal na sandali agad niyang ginamit ang galaw ng Demon Master at ibinuhos ang lakas ng mga sandata sa dagat ng ulap na biglang sumabog. Dalawang tinig ng pagkagulat ang umalangaw-ngaw, isa mula sa referee at isa kay Luo Yunxiang. Boom! Sumambulat ang nakakatakot na gintong puwersa at umarangkada saan man. Lumitaw ang anyo ni Yi na nasa ilang talampakan at direktang nalunod. Hindi nagtagal si Yun Xiao matapos ang unang galaw. Naging kulog at naglaho sa kinatatayuan. Sa kasunod na saglit lumitaw siya sa tabi ni Luo Yunxiang, hinawakan siya at sumigaw, "Alis tayo." Kapapihit pa lang nila ng ilang daang talampakan nang sumalubong ang nakakaduwag na amoy ng dugo. Naging dagat ng dugo ang buong Grotto Heaven. Isang blood spirit na mahigit 100 talampakan ng tayog ang lumitaw sa harap nila at itinaas ang kamay para paluan sila. "May paraan ka bang maalis ang selyo ko?" tanong ni Yunxiang. "Basta makakakilos ako, kaya kitang isama gamit ang kapangyarihan ng espasyo. Kung hindi, wala tayong tsansa." Ginamit niya ang mga batas ng grotto na ito para sagupain si Yi. Malaki man ang agwat ng lakas, hindi siya may galaw ni Yi. Nang kumilos lang si Yun Xiao, saka siya nabitag ng Dragon Lock. Starry Sky Array ni Mo. Hindi lang hinaranggan ng Blood Spirit ang daan, kundi sabay ding pumalo ng 2 kamay. Muling lumitaw sa langit ang mga kadena at naging bumababang array. "Huwag ka nang dumagdag sa problema." Itinulak ni Yun Xiao palayo si Luo Yunxiang at ang mga fiend mark sa himpapawid ay gamulong. At naging tunay na fiend Dharma idol na tuwirang sa dagat ng dugo. Napaatras si Luo Yunxiang at natigilan ito. Sobrang nabigla siya. Sino ba talaga ang batang ito at napakarami niyang peerless techniques? May rainbow sword pa at sangkaterbang demonic techniques at divine powers. Matayog ang tunay na fiend Dharma idol at ang 6 na bisig ay nag-hand seal. Mga alon ng bituin ang kumalat at gamulong ang demonic chi sa langit. Binalot ng demonic aura si Yun Xiao at naging itim ang kanyang mga mata. 6 Paths Demonic Weapon. Manahimik kasigaw ni Yun Xiao. Naging seryoso ang True Devil Dharma form at iniunat ang kamay sa nebula. Nang inag ang buong Dharma body. Nanginginig din ang 6 na braso ni Yun Xiao at may 3 kulay na liwanag na dumadaloy dito. Napatulala si Luo Yunxiang. Tinitigan niya ang Devil Nebula kung saan unti-unting nahila ang isang tansong battle axe. Mukha itong payak at luma. Alay Xuanzang. Minsan nang ginamit ni Die ang copper axe na ito nang labanan niya si Xiao Hong sa karagatan. Agad itong nakilala ni Yun Xiao at sumiklab ang tuwa. Ito ang unang beses na nakahawak siya ng 6 Paths Demonic Weapon at dama niya ang napakalaking puwersa nito. Para itong naglakbay sa oras at espasyo. Isang puwersang hindi sa panahong ito at hindi sa mundong ito. Sa bigkas ng True Devil Giant Spirit agad nahugot ang alay Xuangang at hiniwa ang Dragon Lock. Starry Sky Formation. Parang buong Grotto Heaven ng 5 Cloud Mountain ang tinamaan. Sa unang hiwa pa lang, nadurog ang Blood Spirit sa puwersa ng sandata. Pagkaraan ay sumalpok ang lindol na liwanag sa array. Boom boom boom. Di mabilang na maiitling pilak na pattern ang lumipad mula sa formation na parang singaw ng tubig na naglalaho sa hangin. Napakalabis ng lakas na ito, imposibleng mapigilan. Lumabas ang anyo ni Yi sa itaas ng Draconic Starry Skylock Formation. Ipinantapat niya ang bone at scale blades para salagin ang puwersa ng alay Zuan-ge, ngunit napaatras siya. Unti-unting sumabog din ang Blood Shadow Body ni Yi sa ilalim ng napakalawak na puwersa at naging ulap ng blood mist. Gayunman hindi ito tuluyang nadurog at patuloy na pinipisil ang lakas ng hiwa ng Zuan-ge. Nagulat si Yun Xiao na hindi napaslang ng isang hiwa ng 6DAO's demonic weapon. Wala na siyang ibang inaasahan. Hinablot niya si Yun Xiang na natigilan at naging kulog at lumayas palabas ng grotto. Pagkahugot ng atake mula sa 6DAO's demonic weapon, biglang bagsak ang lakas ni Yun Xiao. At halos maubos. Ang takbuhan niyang ito ang huling hibla ng lakas. Maging si Luo Yunxiang sa tabi niya ay ramdam iyon. Tumawa siya, "Little lover, maayos ka. Masipag ka at matikas pa. Ipapakilala kita sa mas marami pang magaganda sa susunod."
Habang nagmamadaling tumatakas hindi nakalimot si Yun Xiao na yumukod maraming salamat. Tinakpan ni Luo Yunxiang ang bibig at tumawa walang anuman tungkulin ko yun. Boom! Habang gulo ang grotto sa alay shuangang biglang umuga ang buong bundok. Isang dambuhalang puwersa ang nagmula kung saan at nayugyug ang lightning body ni Yun Xiao. Sa dagok ng puwersa hindi na nakayanan ni Yun Xiao. Bumalik siya sa tunay na anyo at umubo. Nang dugo, walang sabi-sabi agad niyang sinunggaban at nilunok ang maraming heavenly treasures. Sa malayo pinipigil din ni Yi ang profound astral power. Ang katawan niyang naging blood mist, ay paunti-unting sinisipsip at mabilis na nagre-recover. Kasabay nito tinitigan niya si Yun Xiao gamit ang dalawang pulang mata na parang ahas at tiniyak siya ng divine sense at killing intent. Sabi ni Yun Xiang huminto na kayo. Sobrang matibay ang espasyo rito. Maliban na lang kung wasakin ng buong Five Cloud Mountain hindi ito mababasag. Ang shockwave kanina ay mula sa labas at direktang gumiba sa spatial array dito. Malaking bagay ito. Saminga ng dugo si Mo at ngumisi suwat. Hindi ba kayo natatakot na samantalahin kayo ng mga nasa labas kapag pareho kayong sugatan? Tanong ni Yun Xiang. Hahaha, pareho raw sugatan. Tumawa si Mo sa inis at naging mabangis, kaya ba niya akong dalhin sa sitwasyong parehong sugatan? Ang galaw lang niya kanina ay malamang some-aid sa lahat ng lakas niya at naghihintay na lang ng kamatayan. Dahan-dahan kong dudurugin ang mga buto niya at sipsipin ang blood essence at saka ko ikakalat ang kaluluwa niya. Chapter 1820 The Battle of the Seal 17. Huling pagpupumiglas ba ito? Nakakatawa. Hindi pinansin ni Mo at ngumisi, alam niyang si Yun Xiao ay halos ubos na ang lakas kaya kita niyang hindi na makakalaban. Sa isang kisap mata nasa 10 talampakan na siya sa harap ni Yun Xiao at ibinabaang Bone Jade Knife. Huwag sigaw ni Luo Yunxiang, nagulat siya, nakita niyang medyo nagbaluktot ang espasyo sa tabi ni Yun Xiao at biglang lumutang ang isang jade tablet mula rito. May ilang figure ang lumabas. Isa sa kanila may hawak na 2 espada at buong bigat na samalag sa bagsak ng bone jade knife. Bang! Nagbanggaan ang 2 magkaibang sword intent at kumapit sa bone jade knife. Isang nakabibinging alulong ng dragon ang umalangaw sa langit. Mula sa 3 sandata naglabasan ang mga aninong dragon at kumalat sa paligid. Masyadong malapit si Yun Xiao at sa tindi ng alon ng banggaan agad siyang nasugatan sa loob. At natangay palayo ng libo-libong talampakan. Maging sina Luo Yunxiang at Mo ay napatulala sa biglang pagbabago na pakusko sila ng mata. Na parang hindi makapaniwala. Mabilis ding natauhan ng referee sa biglaang paglitaw ng mga tao at lalo pang naguluhan nang makita ang banggaan ng mga espada at sandata na parang nagiging dragon. Anong klaseng profound level weapon ito? Hindi matatalo ng bone at scale dual blades ko. Ang dragon might sa 2 espada ay hindi nagkakalayo sa bone scale blades katumbas sila. Nang inig ang puso ni Cheyu kahit siya na may 9 secret dragon body at pinalakas pa ng 10th level dragon blood ay natakot sa bigat ng dragon might mula sa mga espada. Anong uri ng nilalang ang lumikha ng mga sandatang ito? Nanggigil si Cheyu at nagtanong, ngunit sa oras na iyon patuloy na lumalakas ang aura ni Mo. Kaya lalo siyang nabaon sa presyon. Hindi lang lakas ang mabigat kundi mismong dragon chi mula sa bone scale blades na parang umaatake direkta sa kaluluwa. Lumabas din mula sa Divine Realm tablet si Beim Ingnan, itinaas niya ang espada at ibinagsak sa ulo ni Mo. Langgam, lumayas ka. Sigaw ni Mo sabay hawak sa golden scale blade at iwinasiwas taas. Bang! Sumabog ang nakakasilaw na gintong liwanag at tinangay ang 2. Pumutok ang mga patong-patong na gintong ilaw at dumaan sa katawan ni Beim Ingnan. Nagpakita ang tunay niyang anyo, isang nakakatakot na zombie. Ano ito? Anong halimaw ito? Nagulat si Mo at agad na naunawaan na kakaiba rin ang kalaban kaya sumigaw, mga demonyo. At multo, lumayas kayo. Inikat niya ang golden scale blade at sinalubong ang espada sa tindi ng presyon, parang hindi nakayanan ng sandata at sumabog. Ang dati ay kristal na parang tubig na espada ay biglang naging itim, tumilapon ang corpse. Puppet pababa. Ano ito? Nabigla si Mo at hindi na itinulak ang golden blade, bagkus ay bumuo ng harang ng liwanag sa paligid.
Nagpatuloy ang mga corpse puppet sa paglusog pero nagkadurog din sa ilalim ng Saberlight. Sa pag-atake ni Baemingnan lumiit ang presyon kay Cheyu. Biglang dumating ang isang hanging astral na naging talam sa ere at tumaga mula sa likod ni Mu. Doble ang atake at ramdam ni Mo ang panganib kahit hindi nakakamatay siguradong magbabakbak ng balat kung tatamaan. Sumigaw siya at iniharang ang dalawang blades, dinurog ang mga corpse puppet at itinulak si Cheyu palayo. Paglingon niya muling samalag gamit ang dalawang blades at winasak ang hanging astral. Ngunit ang mga nagkadurog na hangin ay biglang naging 10,000 talam at sabay na sumalpok. Ano? Nagulat si Mo pero wala ng oras para umiwas. Nagkahiwa-hiwa ang katawan niya sa mga talam ng astral at buong katawan niya ay naging kurtina ng dugo na wala ang anyo ng tao. Sa malayong nag-anyong buwaya siya, mga mata niya puno ng bangis at nakatitig ng masama. Nang inig si Luo Yun siyang sa takot at napasigaw, isang Supreme Grade Profound Weapon may Super Grade Profound Weapon kayo at ito ay Divine Realm Tablet. Mataas at matinis ang tinig, puno ng pagkabigla. Nakatingin siya kay Yun Xiao na para bang gutom na isda na nakakita ng pagkain. Nagulat si Yun Xiao, ikaw rin ba alam mo ang Divine Realm Tablet? Gasp ng inig si Luo Yun Xiang at umatras na parang hindi makapaniwala, totoong ang Divine Realm Tablet mayroon pa pala sa panahong ito. Ano ang alam mo tungkol sa Divine Realm Tablet? Tanong ni Yun Xiao. Ano ang alam mo tungkol dito? Pagkatapos ng unang gulat, natigilan si Luo Yun Xiang para siyang nawalan ng kakayahang mag-isip. Gusto sanang magtanong pa ni Yun Xiao lalo na tungkol sa Artifact Spirit, kung ang Divine Realm Tablet na isang Saint Artifact ay kayang pumantay sa Six Paths Demonic Weapon, madali na niyang malalamangan ang buong mundo at hindi na siya ganito kahirap. Ngunit kahit tawagin niya ng tawagin si Yun Xiang, hindi ito sumasagot, na katulala lang na parang may iniisip. Mula sa kurtina ng dugo ng buwaya muling lumitaw ang tunay na anyo ni Mo, kitang-kita na. Nabigla rin siya sa biglang paglabas ng tatlong tao, pero nang marinig niya ang sigaw ni Yun Xiang, natauhan siya. Mabangis ang tingin niya kay Yun Xiao. Mayroon kang holy weapon. Hindi ko ibibigay, sagot ni Yun Xiao. Bakit ka pa nagtatanong? Hindi ba pwedeng magtanong, galit ni Mo. Hindi, sagot ni Yun Xiao. Nagngit-ngit si Mo at naging dagat ng dugo ang katawan niya. Mula rito kumalat ang init at pressure. Agad na tumabi kina Yun Xiao, sina Cheyu at ang dalawa, nakahanda silang lumaban. Alam nilang kahit tatlo silang magsanib, hirap pa rin silang makalaban kay Mo, lalo pat dati nakatanggap na ito ng sugat mula sa Mystical P ni Yun Xiao. Kung hindi pa, baka mas lalo silang hindi makahinga sa bigat ng kalaban. Matapos ang galit, nakatitig si Mo kay Yun Xiao, mapanganib at nakapanlulumong tingin na nagpapakilabot sa kanya. Ngunit unti-unti ring nawala ang masamang titig, bumalik ang dugo sa katawan at huminga ng normal ang buong Grotto Heaven. Nagbalik sa anyong tao si Mo, parang ayaw na niyang lumaban. Nagtaka si Yun Xiao, hindi niya alam kung anong ibig sabihin nito. Hindi nalalaban, sabi ng referee. Diretso siyang tumingin kay Gu Qingqing, sumama ka sa akin. Para bang biglang natauhan si Gu Qingqing, hindi niya pinansin si Mo at kay Yun Xiao siya tumingin. Ano ang pangalan mo? Ano? Nagtaas ng kilay si Yun Xiao. Nabighani ka ba dahil may hawak akong Saint Artifact sa lakas at karanasan mo? Hindi ka dapat gulat na gulat. Hindi na ganoon kapilosopo si Gu Qingqing, umismid. Kaunti mo lang alam, bata, ang pagsilang ng isang Saint Weapon ay pambihira, lalo na't hawak mo ang Divine Realm Tablet. Alam mo ba ang pinagmulan at kahulugan ng tabletang iyan? Hindi, sagot ni Yun Xiao. Ikinukwento mo ba? Tumango si Gu Qingqing. Oo, marami akong alam, pero hindi ako tiyak kung ang hawak mo ay tunay na Divine Realm Tablet. Hayaan mo akong silipin ng malapitan. Hahaha, sabi ni Yun Xiao. Akala mo ba bata ako? Mababa naman ang estilo ng panlilinlang mo.